Nito lamang buwan ng Hulyo, mga ka-RSP, ay inilabas ang Executive Order number 32 o yung streamlining the permitting process for the construction of telecommunications and internet infrastructure. Ito'y upang mapabilis ang hinahangad na digital transformation ng ating bansa. At para malaman po natin ang iba pang impormasyon at update tungkol dito, makakasama po natin ngayon si Sec. Ernesto V. Perez, ang Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Magandang umaga po, Secretary. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Dayan po ito and Audrey. Magandang umaga po sa Rise and Shine. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na may pabahagi ng Anti-Red Tape Authority yung inilunsad ng mga programa. Okay, Secretary, nito pong ika-25 ng Setyembre ay nailunsad na ng ARTA yung Implementing Rules and Regulations o yung IRR ng Executive Order number 32. Paano po ba yung naging proseso ng pag-draft nito? Unang-una po, pinirmahan ng ating Presidente yung Executive Order 32 July 4. Itong taon lang na ito, July 4, 2023, kung saan na-extend po yung validity at na-expand pa yung coverage ng ating unang nilabas na Joint Memorandum Circular on Shared Passive Telecommunications Tower saka construction of poles para po mapabilis ang proseso ng patayo ng ating mga telecommunications tower infrastructure dahil ang direktiba po ng ating Presidente ay ang mga proseso ng gobyerno ay dapat streamline at digitalize. Before po ng issuance ng GMC nito, napakatagal po ng pagkakuha ng permit para mag-construct at mag-operate ng shared towers. But within 1 year na na-issue itong GMC in 2021, napabilis po at na-reduce natin yung number of processing days pag-construct ng poles, halimbawa from 868 working days to just 74 at na-reduce yung requirements from 62 to 26 at number of permits from 11 to 5. So ito po napakaganda at dahil ito po ay na-issue during the pandemic at naka-anchor po ito sa emergency power that was given to the President by Congress or yung Bayanihan to Recover as One Act. Nag-expire po ito noong September 14, itong 2023. Pero yung ating mga telecommunications companies at tower companies, dahil nakita po nila yung naging epekto ng GMC na ito, na pabilis nga ang pag-construct at pagkuha ng permits, sila po ay humiling at nag-apila sa ating mahal na Pangulo. Kasama po natin ang Anti-Red Tape Authority dito at ang DICT, Department of Information and Communications Technology, at yung Private Sector Advisory Council composed of the private companies, our private stakeholders. Tayo po nag-draft ng executive order. Natulong natin ito yung both government and private stakeholders. At ito na po, nilagdaan ito ng ating Pangulo ng July 4. Immediately thereafter, a week, nagkaroon po tayo ng series of meetings and write shops involving, kasama po natin yung government agencies, dito DICT, National Telecommunications Commission, DILG, Department of Public Works and Highways, and Department of Socialized Housing and Urban Development. At kasama po yung Big Four telecommunications companies at 21 tower companies. After 2 workshops po, yung second workshop na ginawa natin ng July 4, mismo nung umaga at sa hapon po nalaman natin na yung ang ating Presidente ay pinirmahan na. At so dahil nag-umpisa na tayo mag-prepare dito, hindi po tumagal dahil under the executive order, binigyan po tayo ng 60 working days from the effectivity of July 5 after it was published. So dahil nagkaroon na tayo ng previous workshop, napabilis po, and in less than 60 working days, natapos po natin yung draft implementing rules and regulations na chaired by the DICT. Pero yung ARTA po ay, dahil kasama naman natin lahat dito under a whole of nation approach, tayo na po yung take ng initiative. Ganito po ang dapat ginagawa natin para mapabilis ang gawain. Isama po natin yung mga private stakeholders kasi
sila mismo yung nakakaalam, no? Sila yung may experience. Ano yung mga dapat na requirements na tanggalin? Ano pa ang dapat na gawin? So with this, at maganda rin po pala na dahil dito sa executive order, in-expand po yung coverage. Dahil before, it only covers yung repair, maintenance, Okay, Secretary securing of Perez, this- tanong na rin po namin, ano po yung magiging impact po nitong EO32 para po sa ating mga kababayan at syempre po sa ekonomiya po ng ating bansa, Sec? Dahil lalo pa pong madadagdagan yung pag-construct ng mga towers, mapapabilis po ang internet connection. At sangayon na rin po sa Uklat test result, in 1 year na na-implement po yung JMC, napabilis po yung ating internet connection. No? At dahil na-expand pa rin yung coverage, ni-expect po natin na lalo pa talagang lalakas ang internet connection at makukover natin buong bansa. Kasi ang plano po natin dito ay even the far-flung areas, as far as Tawi-Tawi, Zamboanga, Batanes, no? From lahat po ng ating kapuluan, all parts of the country will be covered. At kagaya na po ng aking nasabi, napabilis po, no? Based on Uklat test result, nag-improve po yung ating speed from 52 to 92 Mbps sa fixed, sa mobile from 19 to 25. At dahil po mapapabilis ang internet connection at streamline yung processes, makaka-attract po tayo ng investors. Dahil ang mga investors po, una nilang tinitingnan para sila mag-decide ay yung ease of doing business in the country. Kaya po ang Anti-Red Tape Authority being the primary agency to implement the national policy on ease of doing business, gumagawa po tayo ng mga programa at kasama na po dito yung pag-implement ng Executive Order 32 at implementing rules and regulations na ating nga pong nilunsad nung isang araw. So ngayon nga po, nasa Cebu kami. Ngayong araw po, we will conduct the first ever Ease of Doing Business Summit in the country. At inimbita po natin lahat ng mga chambers of commerce, private stakeholders, and government agencies. At para sama-sama po natin talakayin ano pa ang dapat gawin at masagot po natin yung mga katanungan, pangamba ng mga not only prospective investors but even current investors para suportahan sila na patuloy silang mag-invest sa ating bansa. Kasi kailangan po ito ng ating ekonomiya. Okay, Secretary, ito pong napaka-popular nung nakaraang administrasyon na sumbungan ng bayan yung 888 hotline. Marami pong tayong mga kababayan na hindi nakakaalam, nasa ilalim na po ito ng ARTA. Hindi naman po sa ilalim, kundi tayo po ay pumirma ng Memorandum of Agreement with the 8888 or Citizens Complaint Center noong February 21, 2023. At ito nga po, this coming October 11, magkakaroon tayo ng legal summit para ilunsad din po yung ating Memorandum of Agreement with 8888. Sa ngayon po sa Memorandum of Agreement na ito, lalo pa pong mapapalakas ang proseso para mapabilis ang pagsagot sa mga hinaing na ating taong bayan. Kagaya nga po, before the Memorandum of Agreement, ang 8888 po i-require yung government agency para sagutin yung tanong ng taong bayan. At pag hindi po ito nasagot, hanggang doon na lang. Now, with the Memorandum of Agreement with ARTA, ang Citizens Complaint Center, ang siya na mismo po mag-aayin ng reklamo at ang ARTA ay mag-iimbestiga. So lalo pong mapapalakas at lalong masasagot sa madaling panahon ang anumang hinaing o reklamo ng ating taong bayan. Alright, Sec Perez, ito na rin po, pahabol na tanong na rin po. Tungkol po siyempre sa ating po mga kawani ng gobyerno. Sabi po, ang mga tao po gusto makipag-transaction po sa ating mga government agencies. Mayroon po bang cut-off time sa mga offices na po pwede lamang silang tumanggap ng mga papeles o transaction sa publiko, sir? Dapat po, under sa Republic Act 11032 or Ease of Doing Business, ang sino man po nasa premises ng ahensya ng gobyerno, dapat ito ay tatanggapin yung kanilang application at bawal din po yung lunch break dahil no lunch break policy tayo at bawal din po yung cut-off dahil pag isang tao po mayroong application at nandun siya sa ahensya, dapat po siya tanggapin pag nandun siya within office hour.
meaning from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Pero pag, of course, meron din pong coverage ng ease of doing business. Hindi lang po yung national government agencies, hindi lang po local government units, but even state hospitals, state universities, and water districts. So hindi pwede yung balikan na lang bukas, cut-off na tsaka kami. yung cut-off na naririnig natin na alas 3 lang ng hapon. Hindi pwede pala yun. So basta nasa premises na kailangan i-entertain ng government employee yung lumalapit na mga citizen. Okay, well maraming salamat po sa inyong oras. Nakapanayan po natin Secretary Ernesto Perez, ang Director General po ng ARTAO Anti-Red Tape Authority. Sec, salamat po sa ulitin. Salamat po, Sec.